Maagang umalis ng bahay si Carl. Isang napakahalagang araw ang naghihintay sa kanya. 2 taon na siyang nagtatrabaho sa isang construction company. At ngayong araw na ito, parang isang malaking pagsusulit ang kanyang haharapin. Magpapaalam na ang kasalukuyang branch director at pipili sila ng bagong papalit. 3 silang kandidato. At bawat isa kailangang mag-present ng development plan para sa kumpanya. Isang buwang pinagpagura ni Carl ang kanyang plano. Halos gabi-gabi siyang puyat. At sa loob-loob niya, sigurado siya. Siya ang may pinakamagandang proposal. Mahal niya ang trabaho. Simula pagkabata, mahilig na siyang magbasa. At doon pa lang, alam na niya ang gusto niyang maging. Isang builder. Hindi lang basta builder, kundi isang taong nagtatayo ng may konsensya. Hindi tulad ng mga gumawa ng isang bahay sa kanilang barangay noon. Noong bata pa si Carl, madalas silang maglaro ng mga kaibigan niya sa construction site malapit sa kanila. Para sa kanila, para itong isang malaking playground. Pero isang araw, nagbago ang lahat. Habang naglalakad si Carl sa ibabaw ng mga slab, bigla itong gumalaw. Teka lang, teka. Sinubukan niyang kumapit, pero wala siyang nahawakan. At sa isang iglap, nahulog siya mula sa taas na 4 na metro. Sa ibaba, may tambak na graba at matitigas na tipak ng semento. Doon siya bumagsak. Sa unang sandali, hindi pa niya naramdaman ng sakit. Pero hindi siya nawala ng malay. Maya-maya, dumating ang takot. Sinubukan niyang tumayo at doon na tumagos ang matinding sakit sa buo niyang katawan. 6 na buwan sa ospital, 3 operasyon. At si Carl halos hindi na maintindihan ang nangyayari sa paligid niya. Araw-araw, iisa ang pakiusap niya. Ma, hindi ko na kaya. Umuwi na tayo, please. Umiiyak niyang sabi. At ang nanay niya, iyak lang ang kayang ibigay. Hinahalikan siya, pinapakalma, pero wala siyang masabi. Minsan, dumadalaw ang kanyang ama. Tahimik lang itong uupo sa tabi niya. Hahawakan ang kanyang kamay at mananatiling walang imik. Pagkalipas ng 6 na buwan, pinayagan siyang makauwi. Pero pansamantala lang, 3 buwan lang. 10 taong gulang pa lang si Carl noon, pero sapat na yon para maintindihan niya na may mali. Isang madaling araw, nagising siya. Akala ng mga magulang niya ay natutulog pa siya. Hindi siya makabangon, pero palaging bukas ang pinto ng kwarto niya para marinig ng nanay niya kung tatawag siya. At doon, narinig niya ang usapan. Ray, ano gagawin natin? Nag-aalalang tanong ng nanay niyang si Lydia. 1 buwan na lang yung operation. Wala pa tayong pera. Anong gusto mong gawin ko? Pagod na sabi ni Ray. Magbenta ako ng kidney. Sige, humanap ka ng bibili. Ibebenta ko. Naiiyak na si Lydia. Tigilan mo nga yan. Seryoso ako. Kailangan lang nating ipagpaliban ng operasyon. Naiinis na sabi ni Ray. Ano? Ray, nababaliw ka ba? Hindi mo ba narinig ang sinabi ng doktor? Bawat buwan bumababa ang tsansa. Tumataas na ang boses ng nanay niyang si Lydia. Mukhang biglang tumayo ang ama. Ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko, Lydia. Galit at nanginginig na sabi ni Ray. Naubos na lahat ng pera natin. Lahat, naiintindihan mo ba? Pati ipon para sa pag-aaral niya. Pati ang pag-aayos ng bahay. Lahat na. Pero ikaw, puro ka hingi. Ano pa ba? Wala naman akong hinihingi. Pakiramdam ko lang wala kang pakialam, Ray. Wala akong pakialam. Alam mo ba na baka hindi na makalakad ang anak natin? Naiiyak na si Lydia. Alam ko. Ikaw, ano bang ginagawa mo para matulungan siya? Yung sahod ko sa nursing home halos wala nang natitira. Malakas na sumara ang pinto. Lumabas ang tatay niyang si Ray. Tahimik, mabigat, masakit. Narinig ni Carl ang mga yabag ng nanay niya papalapit sa kwarto.
Mabilis niyang ipinikit ang mga mata niya. Nagkunwaring tulog. Ayaw niyang makita siya ng nanay niyang umiiyak. Ayaw niyang malaman ito na narinig niya ang lahat. Araw-araw, hinihintay niyang dalhin siya ulit sa ospital. Umaasa, nagdarasal. Pero lumipas ang mga araw, lumipas ang mga linggo, hanggang sa unti-unti niyang naunawaan. Wala silang pera. At siya ay maaring manatiling nakahiga habang buhay. Para makalimot, nagbasa siya ng nagbasa hanggang sumakit ang ulo niya, hanggang mangalay ang mga mata niya. Pero kahit papaano, nakakatulong yon. Mas mabilis siyang nakakatulog, mas madaling takasan ng sakit. Pero isang araw, may nangyari. Isang pangyayaring maghahati sa buhay ni Carl. Mga pangyayari na hindi inaasahan. Mga sandaling magpapabago ng lahat. Bago at pagkatapos. At para kay Carl, dumating ang araw na yon. Isang umaga, pumasok sa kwarto niya ang kanyang nanay na si Lydia. Pero kakaiba, hindi siya nakapangbahay. Nakasuot siya ng pangalis. Parang may pupuntahan. May dala siyang maliit na bag. Tahimik siyang umupo sa gilid ng kama. "Kamusta ka, anak?" Mahinahong tanong nito. Dahan-dahang ibinaba ni Carl ang libro na hawak niya. Sanay na siya sa ganitong tanong. Pero may kakaiba sa tono nito. "Saan ka pupunta?" Tanong ni Carl. Sandaling natahimik ang kanyang ina. Parang hinahanap ang tamang salita na sasabihin sa kanya. Anak, kailangan kong umalis," nanginginig ang boses na sabi ni Lydia. "Paalam, gusto kong malaman mo na mahal kita. Higit pa sa sarili kong buhay. Ayos lang ang lahat para sa'yo. Pangako." Mabilis siyang yumuko. Hinalikan si Carl at tumakbo palabas ng kwarto. Hindi agad naintindihan ni Carl ang nangyayari. Akala niya, aalis lang ito ng ilang araw. Pero lumipas ang oras, araw, ang mga linggo, hanggang sa unti-unti niyang napagtanto, iniwan siya ng sarili niyang ina. Hindi pansamantala, kundi habang buhay. Buti na lang, nariyan ang kanyang ama. Siyang naging sandalan niya. Siyang naging lakas at isang buwan matapos ang pag-alis ng kanyang ina, nakahanap ng paraan ang kanyang ama. Nakakuha ng pera para sa operasyon. At sa wakas, si Carl ay nakatayong muli. Doon siya gumawa ng desisyon, wala na siyang ina. Sa puso niya, iisa na lang ang kanyang magulang. Ang tatay niya na naging lahat sa kanya. Halos 1 taon ang rehabilitation. Masakit, mabagal, pero kinaya niya. At kalaunan, nakabalik siya sa paaralan. Inayos pa ng kanyang ama ang lahat. Pinayagan siyang kumuha ng special exams para makahabol sa kanyang klase. At isang araw, may dinala ang kanyang ama sa bahay. Si Laura. Hindi siya nagustuhan ni Carl. May kung anong pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Pero kahit ganon, naging magalang pa rin siya. Tahimik at sumusunod. Paano nga ba siya magagalit? Ang ama niya, ginawa ang lahat para sa kanya. Lumipas ang 20 taon. Si Carl ngayon ay isang ganap ng lalaki. Huminto siya sa tabi ng kanyang kotse. Saglit siyang napangiti. 2 linggo pa lang niya itong nabili. Pero hindi pa rin siya nagsasawang pagmasdan ito. Pinaghirapan niya ito. Pinaghirapan niya ang lahat. Pagpasok niya sa sasakyan, may napansin siya. Isang babae sa gilid ng kalsada, nakatitig sa kanya. Nung una, inisip niyang kakilala niya. Pero nang tingnan niyang mabuti, hindi. Masyadong simple ang itsura nito. Halos luma ang suot, hindi ito kabilang sa mga taong kilala niya. At umandar na ang sasakyan. Habang papalayo, kumuha ang babae ng isang litrato mula sa kanyang bulsa. Larawan yun ni Carl noong bata pa siya. Napabuntong hininga ang babae. Sa wakas, mahina niyang bulong. At naglakad na siya papalayo. Kinagabihan, umuwi si Carl na puno ng saya. Lahat ay nangyari ayon sa kanyang inaasahan. Simula ngayon, siya na ang direktor ng kanilang branch.
Sa edad na 30, isang malaking tagumpay yun. Hindi lahat ay nakakamit ang ganoon. Binuksan niya ang trunk ng sasakyan, kinuha ang cake at isang bote ng champagne. Kaninang umaga pa lang, tinawagan na niya ang kanyang ama. "Dad, maghanda kayo ah. May ipagdiriwang tayo mamaya." Pero sa kabilang linya, narinig niya ang boses ni Laura. "Pwede naman sana sa restaurant na lang." Mahina pero may inis na sabi nito. Pero hindi niya pinansin. Hindi niya hahayaang masira ang araw niya. Oo, kaya niyang mag-imbita sa restaurant pero gusto niyang ipagdiwang ito sa bahay. Kasama ang ama niya, ang taong hindi sumuko sa kanya. "Carl?" Napalingon siya. Sa harap niya ang parehong babae kaninang umaga. Ngayon mas malinaw na. Maganda pala ito. Maganda ang mga mata. Mahaba ang buhok na naka-ponytail. Napaisip si Carl, baka nga kilala niya, pero wala siyang maalala. Yes, kilala ba kita?" Hindi tayo magkakilala. Salamat sa Diyos," sabi ng dalaga. Bahagyang nagtaas ng kilay si Carl. May galit sa boses nito. "Pero kailangan kitang makausap," napaisip si Carl. Sandaling kinabahan. Baka nakilala niya ito sa kung saan, lalo na sa mga party. Sige, 5 minuto lang ah." Relax na sabi niya rito. "Hindi ko kailangan ng 5 minuto," agad na sabi ng dalaga. Iniabot nito ang isang papel. "Nandito ang address ng nanay mo. Malubha ang kalagayan niya. Kung ayaw mo siyang tulungan, kahit dalawin mo man lang, baka wala ka ng pagkakataon na makita siya." Dahan-dahang umurong si Carl. Hindi niya tinanggap ang papel. "Wala akong nanay." Tinitigan siya ng dalaga. Diretso, walang takot. "Mali ka. May nanay ka. At kahit anong pilit mong itago yan, hindi siya mawawala." Pilit pa ng dalaga. Napabuntong hininga si Carl. Naiirita na siya. "Sige na nga. Kahit meron, ayoko siyang makita. Kunin mo ang address at isipin mo na hindi lahat sa buhay ay kung ano ang nakikita natin." Inabot niya ang papel at agad na tumalikod. Paalam. At nawala na ang babae. Nasira ang gabi ni Carl. Hindi niya maintindihan kung bakit. Hindi niya ito sinabi sa kanyang ama. Siguro ayaw lang niyang sirain ang saya nito. Dahil para kay Carl, ang ama niya ang tanging tao na hindi siya iniwan. 2 araw ang lumipas, pero hindi mapakali si Carl. Paulit-ulit sa isip niya ang papel, ang address na nakatago sa bulsa niya. Sabado ng umaga, matapos ang isa na namang gabing walang tulog, nagdesisyon na siya. Pupunta siya. Hindi para magpatawad, hindi para tumulong, kundi para lang tingnan sa mata ang babaeng iniwan siya noon. Matagal siyang naghanap. Paikot-ikot sa mga eskinita sa labas ng lungsod, mga kalyeng puro lamang barong-barong, mga bahay na halos magkakadikit. Hindi niya mahanap ang tamang bahay hanggang sa nakita niya ang babae. Yung dalagang nakita niya dati. Huminto siya at tinawag ito. "Oy, anong pangalan mo?" Direkta niyang tanong. Napalingon ang dalaga. Nagulat pero ngumiti ito. "Pumunta ka rin pala." May bahagyang saya na sabi ng dalaga. "Gusto ko lang siyang titigan sa mata. Sabihin mo kung nasan yung bahay na yan." Ngumuso ang dalaga saka itinuro. "Nandyan lang, sa likod mo." Napalingon si Carl at napamura. May numero pa nga ang bahay, hindi niya lang napansin. Umakyat siya sa luma at maingay na hagdan. Bawat hakbang, parang mas lalong bumibigat. Pagdating sa 2 palapag, itinaas niya ang kamay para mag-doorbell. Pero bigla itong bumaba. Ma? Sa isip niya, wala siyang maalalang masamang alaala. Bago siya iniwan, mahal siya nito. Umiiyak sa tabi ng kama. Hinahaplos ang kanyang kamay, habang kunwari siyang natutulog. Pero ngayon, kailangan niyang maging matatag, dahil ito rin ang babaeng iniwan siya sa pinakamahirap na panahon. Ayon sa kanyang ama, pinakiusapan pa raw itong manatili.
Nangakong gagawa ng paraan ng pera. Pero hindi ito nakinig. Marahil may iba itong pinili. Mas mahalaga kaysa sa sarili niyang anak. Nagulat si Carl. Hindi niya namalayang napindot na niya ang bell. Napansin niyang bahagyang bumukas ang pinto. Dahan-dahan siyang pumasok. "Emily, ikaw ba yan?" Mahinang boses mula sa loob. Napahinto si Carl. "Ma," humakbang siya papalapit. Hindi si Emily," mahinang sabi ni Carl. Napatingin ang babaeng nakahiga sa lumang sofa. "Anak? Carl?" Mahina at nanginginig nitong bulong. "Oo, ako to," malamig niyang sabi. Sinubukan nitong bumangon pero hindi nito kaya. Nakatayo si Carl sa harap niya, pero wala siyang ginawa. Ayaw niya itong tulungan. Ayaw niya itong hawakan. Parang naramdaman yon ng kanyang ina. "Anak, maupo ka. May silya dyan." Umupo si Carl at tumingin sa paligid. Kahirapan ang bumungad sa kanya. Sa bawat sulok, malinis naman. Pero parang tirahan ng mga taong walang-wala. Sa labas, may babaeng sumisigaw. Bahagyang ngumiti ang kanyang ina. "Mga kapitbahay lang yan. Sanay na kami dito." Sandaling katahimikan. Muling nagsalita si Lydia. "Kumusta ka na, anak?" Napangisi si Carl. Mapait at puno ng lamig. "Hindi mo ba naiisip na medyo late ka na para magtanong ng ganyan?" "Pasensya na." Natahimik ito. Pakiramdam ni Carl, pinag-aaralan siya ng kanyang ina. At doon niya napansin ang isang lumang litrato sa mesa. Larawan niya noong bata pa siya. Ipokrita. Biglang nag-iba ang isip ni Carl. Ngayon, naiintindihan na niya. Iniwan siya ng kanyang ina, tapos iniwan din ito ng lalaking pinili niya. At ngayon, nalaman nito na maayos na ang buhay ni Carl. Kaya hinanap siya para humingi ng pera. Direktang nagtanong si Carl. May halo ng pait ang boses nito. "Bakit mo ako hinanap? Anong kailangan mo? Pera?" Tumayo siya. "Hindi mo na kailangan magdrama pa. Sabihin mo na lang kung magkano." Tuloy-tuloy niyang sabi. "Tumayo ka nga dyan. Kahit magtimpla ka man lang ng kape." Sinubukan ng ina niyang bumangon ulit. Naibaba niya ang mga paa sa sahig. Pero hindi siya makatayo. Pasensya na anak. Hindi ako makatayo." Hirap na sabi ni Lydia. Biglang pumasok ang dalaga. "Lydia, nababaliw ka ba?" Nag-aalalang sabi ni Emily. Bawal na bawal kang bumangon." Mabilis niyang inayos ang babae sa sofa. Pagkatapos ay napatingin siya kay Carl. "Ano bang tinitingnan mo?" Galit na tanong ni Emily. "Bakit mo siya pinabayaan?" Napairap si Carl. "Gets ko ng plano niyo. Pwede naman kayong humingi ng pera ng direkta. Hindi na kailangan ng ganitong drama." Napapikit si Emily. "Pera? Hindi mo mababayaran ng buhay na ibinigay ng nanay mo." Emily, tama na." Pero hindi tumigil si Emily. Tinuwid niya ang mga braso niya at diretsyong tumingin kay Carl. "Ang dali talagang magbulag-bulagan, ano?" Matalim niyang sabi. "Mas mahimbing kang natutulog kung wala kang alam." "Ayos na ba kayo? Tapos na?" Irritableng tanong niya. "Oo, pwede ka nang umalis." Galit na sabi ni Emily. "Nakita ka na ng nanay mo. Sapat na yon." At sa sandaling yon, may kung anong bumigat sa dibdib ni Carl. Pero hindi pa niya alam na ang katotohanan, hindi pa niya naririnig. Bigla, may narinig siyang malalim na buntong hininga mula sa sofa. Napalingon si Emily. "Lydia," nag-aalala niyang sabi. Mabilis siyang tumakbo papunta sa ina ni Carl. Samantalang si Carl nakatingin lang sa kanyang cellphone. Parang wala siyang maintindihan. Sa isip niya, tinawag lang siya para humingi ng tawad bago ito mamatay. Dumating ang ambulansya, dinala si Lydia sa ospital at kahit papaano, sumunod si Carl. Sinigurado niyang nabigyan ng tamang gamutan ang kanyang ina. Tahimik lang siya,
walang emosyon. Pagkatapos ay lumapit siya sa doktor. Kailan ko siya pwedeng bisitahin? Direkta niyang tanong. Bukas ng hapon, siguraduhin mong pupunta ka. Hindi maganda ang kalagayan niya. Seryosong sabi ng doktor. Umalis si Carl sa ospital. At sa labas, nakita niya si Emily. Nakaupo sa bangko, umiiyak. Nilapitan niya ito. Umupo siya sa tabi ng dalaga. Bakit ka umiiyak? Mahina niyang tanong. Sabi ng doktor, pwede siyang bisitahin bukas. Tumingin si Emily, namumugto ang mga mata. Talaga? Kinakabahan ako para sa kanya. Tinitigan ito ni Carl bago muling nagsalita. Gusto mo ihatid kita pa uwi? Salamat. Kung okay lang. Lumabas sila sa parking ng ospital. Tahimik ang biyahe. Sa isip ni Carl, babalik siya bukas. Hindi para magpatawad, kundi para bigyan ng pagkakataon ang kanyang ina na humingi ng tawad at matahimik ang konsensya nito. Pero kung inaasahan nito na magkakaroon sila ng relasyon ulit, mali siya. Pumasok sila sa isang pamilyar na lugar. Parehong barong-barong, parehong kalye. Napatingin si Carl at nagulat. Dito ka nakatira? Oo. Sagot ni Emily habang tumatango. Sa parehong building ni Lydia, pero ibang unit lang. Magkapit-bahay kayo? Naguguluhang sabi nito. Tinitigan siya ni Emily, parang may gustong sabihin pero tumango na lang. Pupunta ka ba bukas? Oo. Pinangako ko sa doktor. Mga anong oras? Biglang gumaan ang pakiramdam ni Carl. Sa isip niya, interesado sa kanya ang dalaga. Oo, simple ang suot pero maganda. Maayos ang hubog ng katawan at may kakaibang dating. Hindi rin naman siya tutol kung may mangyari sa kanila. Mga 3:00, puno ng kumpiyansa na sabi ni Carl. Sige, pupunta ako mamaya na. Napakunot noo si Carl. Bakit mamaya? Bumaba na si Emily ng sasakyan. Bago isara ang pinto, sumagot siya. Para hindi tayo magkita. Napatingin si Carl sa kanya. Hindi makapaniwala. Sa wakas, napailing siya at hinampas ang manibela. Anong akala niya sa sarili niya? Inis niyang tanong. Umandar na ang sasakyan. Habang nagmamaneho, lalo siyang naiinis. Paanong nagawa to ng nanay ko? Iniwan niya ako nung may sakit ako. Ayaw lang niyang mahirapan at ngayon pinaparamdam pa nila sa akin na may kasalanan ako. Hindi pwede yun. Hindi ako magpapadala sa kanila. Bahala sila. Hindi na lang ako pupunta bukas. Sa sobrang galit, hindi niya napansin ang pulang ilaw sa traffic. Malakas siyang napapreno. At pagkatapos, biglang dumilim ang lahat. Hindi magising si Carl o marahil hindi siya tulog. Wala siyang nararamdamang sakit. Walang liwanag, walang ingay. Pero alam niya, may naririnig siya. Hindi lang siya makagalaw. May paparating, magaan ang mga hakbang. Hello? Ikaw pala. Si Carl. Ang sama mong tao. Emily. Pinilit ni Carl na imulat ang mga mata niya. At sa wakas, nagtagumpay siya. Emily, mahinang tawag ni Carl. Pero agad itong nawala at napalitan ng isang lalaki. Hello, ako si Dr. Santos. Ano ang pangalan mo? Carl. Ilang taon ka na? 30. Magaling. Sinilawan siya ng flashlight. Napapikit si Carl. Ayos, magpahinga ka muna. Umalis ang doktor. At muli, lumitaw si Emily. At sa pagkakataong ito, may sasabihin siya na posibleng magpabago ng lahat. Tahimik ang kwarto at si Carl nakatingin kay Emily. Hindi ako magtatagal. Umalis na ang pamilya mo kanina. Huminga siya ng malalim. Ang sama ng ugali ng stepmother mo. Paano mo siya natitiis? Napakunot noo si Carl. Pinilit niya ang mga doktor dito na gumawa ng papel na hindi ka magiging disabled matapos ang aksidente. Sinubukan kang ipagtanggol ng tatay mo, pero sumigaw lang siya. Makikipaghiwalay ako. Hindi ako titira sa iisang bubong kasamang anak mong pilay. Natahimik si Carl, pero ngumisi siya ng mapait.
Hindi na ako nagugulat. Sanay na ako. Napakunot noo si Emily. Sanay sa ano? Sa ganito. Kapag may nangyayari sa akin, iniiwan ako ng mga babae. Tumingin si Emily ng matalim. Si mama mo ba ang sinasabi mo? Sandaling kumislap ang mata ni Emily. Pagod, may halong galit. Hindi mo dapat sinasabi yan. Huminga siya ng malalim. Pero, sino bang kausap ko ngayon? Akala ko pagkatapos ng aksidente mo magbabago ka na. Akala ko mag-iisip ka, maghahanap ka ng katotohanan. May intindihan mo kung sino talaga ang may kasalanan. Pero ikaw, hindi niya na naituloy. Napailing si Emily. Bahala ka na. Magpagaling ka. Pagkatapos, tumalikod si Emily papunta sa pinto. Tahimik lang si Carl. Nakatingin lang siya sa dalaga. Hindi niya inakalang may taong kayang guluhin ang isip niya sa loob lamang ng 2 minuto. Ano bang problema ng babaeng yun? Anong katotohanan ng sinasabi niya? Ano pang hindi ko alam? Tanong niya sa isip. Sumakit ang ulo ni Carl. May kung anong gustong lumabas. Isang sikreto, isang bagay na kayang baguhin ang buong paniniwala niya. Pero bakit hindi na lang sabihin ni Emily? Bakit kailangan pang magpaligoy-ligoy? Sa isip niya, baka may asawa na yon at naawa siya sa magiging asawa nito kung meron man. Kinagabihan, bumalik ang doktor. Okay naman ang lagay mo. Hindi ka kasing dala ng inaakala ng lahat. Pwede ka nang umupo, dahan-dahan lang. Sa noo tumama ang impact pero mukhang matibay naman ang ulo mo. Agad na umupo si Carl. Nahilo siya pero kaya naman. Doc, may babae na na-admit kahapon. Sa tingin ko, ang apelyido niya ay Mercado o baka iba. Paano ko siya mahahanap? Napaisip ang doktor. Bigla nitong tinapik ang noo niya. Kaya pala pamilyar ka. Kasama mo siya kahapon, hindi ba? Tanong pa ng doktor at mukhang nasisiyahan. Opo, ako yun. Nasa ward number 7 siya. Nasa kabilang building lang. Tumayo si Carl. Kailangan kong pumunta doon. Hindi pwede. Hindi ka pa dapat naglalakad ng ganon kalayo. Magpahinga ka muna ng 1 o 2 araw at kapag okay ka na, saka ka pumunta. At umalis ang doktor pagkatapos sabihin ang mga salitang yon. Naghintay si Carl. 3 minuto, 10 minuto, 30 minuto. Tahimik na ang ospital. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Sumilip kung may tao ba roon. Walang tao. Sa malayo, maririnig ang tawanan ng mga nurse. Nagpapahinga ang mga ito. Dumikit siya sa pader, unti-unting naglakad pa palabas. Huminto sandali, huminga ng malalim at naglakad papunta sa kabilang ward. Tahimik, perpekto ang timing. Tapos na ang pagkain ng mga pasyente. Tahimik na ang paligid. At sa harap ng ward 7, hindi na siya nag-isip. Hinila niya ang pinto. Madilim sa loob, hindi agad nakapag-adjust ang mata niya. Pero nang luminaw, nakita niya ang kanyang ina na si Lydia. Carl, anong nangyari sa iyo, anak? Mahinang tanong nito. Wala, nauntog lang. Lumapit siya. Alam mo ba kung bakit ako pumunta? Diretso niyang tanong. Umiling naman ang kanyang ina. Kailangan mong sabihin sa akin, bakit mo ako iniwan? Akala ko wala akong pakialam pero ngayon gusto kong malaman, gusto kong maintindihan kung sino ang pinili mo na mas mahalaga kaysa sa anak mo na may sakit. Tahimik lang ang kanyang ina. 1 minuto at pagkatapos nagsalita si Lydia. Hindi kita iniwan, Carl. Wala lang talaga akong ibang choice. Kasinungalingan. Biglang tumaas ang boses ni Carl. Naalala ko ang lahat. Dumating ka, nagpaalam ka. Walang pumilit sa'yo. Pinili mong umalis. Tahimik at muling nagsalita si Lydia. Oo, ako ang nagdesisyon. Parang may nabasag sa loob ni Carl. Sa kauna-unahang pagkakataon na pagtanto niya, umaasa siya na kahit papaano ay may paliwanag na pwede niya itong patawarin kahit kaunti, na baka matulungan niya pa ito. Pero ngayon,
Wala na. Sige, sabihin mo na lang ang dahilan. Alam ko naman, pabigat ang may sakit na anak. Pero may dahilan ka pa rin, di ba? Sige, sasabihin ko ang lahat, marahang sabi ni Lydia. Pero hindi ito maikling kwento. Wala akong pakialam. Hindi naman ako nagmamadali. Seryosong sabi ni Carl. Huminga ng malalim si Lydia. Ipinikit ang mga mata. Paulit-ulit na napopostpone ang operasyon mo, panimula ni Lydia. Sa bawat paglipas ng buwan, lumiliit ang tsansa mo. Wala tayong pera noon. Sinubukan kong mangutang. Isinanla ko ang bahay. Pero kahit saan ako pumunta, kulang pa rin ang ibinibigay. Hindi man lang umabot sa kalahati ng kailangan. 3 buwan matapos kang makauwi, napansin ko may amoy ng pabango ng ibang babae ang tatay mo. May lipstick sa damit niya. At doon ko naintindihan, hindi siya tutulong sa atin. May sarili na siyang buhay. Malayo na siya sa atin. Kailangan kong kumilos agad. Napatitig si Carl. Nalilito siya. Hindi siya makapaniwala. Hindi yan totoo. Sa alaala niya, ang tatay niya ang laging nandyan. Ito ang naghanap ng pera. Ito ang nagligtas sa kanya. Pero saan nga ba nanggaling ang pera? Hindi niya kailanman tinanong. At ngayon, parang may bumubukas na pinto na matagal niyang isinara. Tahimik lang si Carl habang nakaupo sa gilid ng kama. Nakatingin sa kanyang ina at habang nagsasalita si Lydia, unti-unting nababasag ang mundong matagal niyang pinaniwalaan. Pagkatapos ng operasyon mo, unti-unti na tayong nakaangat sa buhay. Ang tatay mo, nakapagpatayo ng maliit na negosyo. Oo, naalala yun ni Carl. Pagkatapos ng kanyang surgery, parang biglang gumaan ang buhay nila. Hindi man laging nasa bahay ang kanyang ama. Naiintindihan niya naman yun noon. Kahit pa siya ang ganap na matanda, alam niyang kailangan lang talagang magtrabaho ng husto ng kanyang ama. Isang araw, pagpapatuloy ni Lydia. Pagod na pagod ako kakalakad sa iba't ibang bangko. Umupo ako sa isang bench dun sa plaza at umiiyak. Pagod, wasak, walang pera, walang makapitan. At sa gitna ng lahat ng yon, may isang pamilyar na boses na tumawag sa kanya. Pagtingala ko, si Laura ang nakita ko. Kaibigan ko siya noon. Halos 1 taon ko na siyang hindi nakita dahil sa lahat ng nangyari. Umupo raw ito sa tabi niya. Nag-usap sila at habang ikinikwento ni Lydia ang nangyayari sa kanyang pamilya, ilalong nagalit si Laura sa ugali ni Ray. Sa pambababae nito, sa paglayo nito sa sariling pamilya. Bago siya umalis, sinabi niya sa akin, "Pag-iisipan ko, Lydia. Kapag may naisip akong paraan, tatawagan kita agad." At hindi malaman ni Lydia kung tatawagin niya ba yung swerte o kapahamakan. Dahil makalipas lang ang 2 araw, may nangyaring trahedya. Ang anak ng boss ni Laura, nakabangga ng tao sa kalsada, tumakas. Hit and run. Nakita raw ng boss ni Laura na balisa ito. Dahil maganda ang samahan nila, nagtanong siya kung may problema. At doon na ikinuwento ni Laura ang sitwasyon ni Lydia. Magkasama silang nakaisip ng paraan. Isang napakadilim na paraan. Tinawagan ako ni Laura ng gabing yun. Sabi niya, handang magbayad ang kanyang boss. Doble pa sa halagang kailangan para sa operasyon mo. May 1 oras lamang ako para magdesisyon. Napatitig si Carl sa kanyang ina. Halos hindi na siya makahinga. Parang ayaw niyang marinig ang susunod nitong sasabihin. Wala sa bahay ang tatay mo noon. Sabi ni Laura, yung sobrang pera pwede pang gamitin para sa magaling na abogado para mapababa ang sentensya ko. At doon, tumigil sandali si Carl. Parang may humahampas sa kanyang dibdib. Oo, Carl. Inalok nila akong akuin ng kasalanan sa anak ng boss ni Laura. Napayuko si Carl.
Hindi siya makapagsalita. Pumayag ako. Alam kong matagal kitang hindi makikita. Pero kahit pa paano, makakalakad ka ulit. Makakatakbo ka ulit. Kinabukasan ng umaga, dumating ang tatay mo. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Nagulat si Carl. Mabilis siyang napatingin sa ina. Sumang-ayon siya sa desisyon ko. Sabi niya gagawin niya ang lahat para mapaikli ang sentensya ko. Hindi raw nakadalo si Ray sa paglilitis dahil kasama niya si Carl sa ospital. Si Laura din hindi dumating. Pero panatag si Lydia noon dahil alam niyang natutulungan na ang kanyang anak. Umaasa pa raw siya sa amnesty o sa mas magaang parusa. Pero hindi yun nangyari. 9 na taon ang ibinigay sa akin. 9 na taon. Hindi niya alam kung bakit ganoon kabigat. Baka raw may iba pang natuklasan sa kaso. O baka hindi pang karaniwang tao ang namatay. Pero ang malinaw, walang reconsideration. Walang abogado, walang lumaban para sa kanya. At hindi rin siya pwedeng magsabi ng totoo dahil kung magsasalita siya, mas lalo lang gugulo ang lahat. Pero natupad ang usapan. Nabayaran ang operasyon ni Carl at ginawa yon ng boss na nangako. 7 taon siyang nakakulong bago nakalaya ng mas maaga. At nang makalabas, ang una niyang ginawa ay ang umuwi sa kanila. Gustong-gusto kitang makita. Napangiti si Lydia sa kabila ng luha. Pero pagdating ko sa bahay, si Laura ang nagbukas ng pinto. Parang huminto ang mundo ni Carl. Si Laura? Oo. Sa kasamaang palad ay si Laura nga. At siya rin ang nagpumilit na huwag ko nang guluhin ang lahat. Sa kanya tumatakbo ang tatay mo tuwing gabi. Napapikit si Carl. Pira-piraso ang alaala. Pira-piraso ang katotohanan. Unti-unti na yung nagdudugtong. Hindi ko siya sinisisi. Hindi ko naman lahat kaya ang buhay na meron tayo noon. Pera, mas magandang buhay. Si Laura, ang pagkawala ng ina at paglayo ng ama. Lahat yon ay tumatakbo sa isip ni Carl. Isa-isang nagkakabit ang mga piraso ng palaisipan sa kanyang isip. Sinabi ni Laura sa akin, nagalit ka sa akin, at mahal ng tatay mo si Laura. May pamilya na kayo at wala na akong lugar sa bahay na yon. Kaya umupa siya ng murang apartment, nagtrabaho sa pabrika, at mula noon, pinapanood niya lang si Carl mula sa malayo. Madalas kitang pinupuntahan, umiiyak na sabi ni Lydia. Sa bahay, pati sa college, pinapanood lang kita mula sa malayo. Madalas akong umiiyak at humahanga anak. Lumaki kang gwapo, matalino at maayos ang buhay. Sobrang proud ako sa iyo, Carl. Tumulo ang luha niya. Tahimik lang at wala ng lakas na magsalita. Hindi sana ako manggugulo. Hindi sana ako haharang sa buhay mo. Pero si Emily, isang araw ay naikwento ko sa kanya ang lahat. Hindi siya matahimik sa galit. Nagsimula nun, nang magkasakit ako, siya ang nagdesisyon na hanapin ka. Ayaw ko sana pero matigas ang ulo niya. Sa kabila ng bigat ng lahat, napangiti si Carl ng kaunti. Oo nga, totoo yun. Matigas nga ang ulo niya. Sandaling nanahimik si Carl. Tinanggap at pinoproseso. Pinagdudugtong ang lahat ng sinasabi ng kanyang ina. At pagkatapos, mahina siyang nagsalita. Bakit hindi mo ako nilapitan noon pa? Bakit hindi mo sinabi agad? Tahimik ng ilang sandali. Bahagyang naiinis si Carl. Hindi sa kanyang ina, kundi sa sarili, sa naging sitwasyon nila. Kung hindi pa ako nakinig, susulatan mo ba ako? Pero walang sagot. Napakunot ang noo niya. Ma? Tanong ni Carl. Tahimik pa rin. Ma, nakikinig ka ba? Walang sagot. Biglang tumayo si Carl, lumapit sa kama. Nakita niya nakalaylay ang kamay ng kanyang ina. Basa ng luha ang pisngi, pikit ang mga mata, namumutla ang labi. Ma,
Natatarantang tawag ni Carl. Hinawakan niya ito at bumagsak din ang isa pang kamay. Parang basahan, walang buhay. Ma, wag ngayon. Please, wag muna. Yumanig ang kanyang balikat sa matinding pag-iyak. Yumakap siya rito, inalog, nagmamakaawa. Ma! At biglang may humila sa kanya papalayo. May tumusok sa kanyang balikat. At muli, nagdilim ang lahat. Ayaw niyang umalis, ayaw niyang malayo sa kanyang ina. Gusto niyang manatili sa tabi nito. Kahit sandali pa, kahit kaunti na lang. Pagmulat niya ng mata, nasa sarili na siyang kwarto. At sa tabi niya, nakaupo ang kanyang ama, si Ray. Napatingin si Carl dito at sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung paano pa ito haharapin. Dahil sa buong buhay niya, ang galit niya ay para sa kanyang ina. Pero ngayon, lumalabas na kailangan niyang kamuhian ang kanyang ama. Dad, nagising si Ray. Dahan-dahang dumilat. Totoo ba lahat? Lahat ng sinabi ni Mama? Matagal siyang tinitigan ni Ray at sa huli, tumango ito. Oo, Carl. Puno ng pagsisisi na sabi ni Ray. Totoo ang lahat. Pasensya na at ganito ang kinalabasan. Huminga siya ng malalim. Parang matagal na rin niyang pasan ang kasalanan. Naiintindihan ko kung ayaw mo na akong makita, anak. At alam mo, tanggap ko yun. Bumili na ako ng tiket papunta sa ate ko sa Bicol. Patay ng asawa niya at hirap siyang mag-isa sa 2 anak. Doon ako titira. Ipinamana ko na sa iyo ang lahat. Nasa bahay ang mga papeles. Umalis na rin si Laura. Sumama sa mas mayamang lalaki. Naglakad si Ray papunta sa pinto. Paalam, anak. At patawarin mo sana ako kung kaya mo. Huminto siya saglit. Parang umaasang tatawagin siya ni Carl. At gusto sana ni Carl. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang pigilan. Pero walang lumabas sa kanyang bibig. At doon, nagtapos ang isang yugto ng kanyang buhay. Lumipas ang panahon at minsan, hindi mo inaasahang binibigyan ka ulit ng buhay ng pangalawang pagkakataon. Anak, bakit paikot-ikot ka dyan? Masayang sabi ni Lydia, puno ng lambing ang boses nito. Ikakasal ka ngayon pero kung umasta ka para kang batang hindi mapakali. Napalingon si Carl at ngumiti. Nasa sala sila. At si Lydia, buhay, masigla, mas maganang mukha at mas batang tingnan. Ilang sandali ang makalipas, inaayos ni Carl ang kanyang necktie. Pagkatapos ay papalitan ng bowtie, pagkatapos ibabalik ulit. Parang batang hindi mapakali. 2 buwan ang nakalipas nang bumalik si Lydia mula sa Germany. Doon siya sumailalim sa komplikadong operasyon sa puso. Ibinenta ni Carl ang negosyo ng kanyang ama para maipagamot ang kanyang ina. Noong una, tumutol si Lydia. Ayaw niyang isakripisyo ng anak ang lahat para sa kanya. Pero nagmatigas si Carl. Sa pagkakataong yon, siya naman ang lalaban para sa ina. At ngayon, halos hindi na makilala si Lydia. Parang nabawasan ng 20 taon ang mukha niya. Parang bumalik ang sigla ng kanyang buhay. Ma, paano ka hindi kakabahan? Parang hindi mo kilala si Emily. Baka magbago pang isip no ng mga 18 beses at tumakbo. Pabirong sabi ni Carl. Napatawa si Lydia. Hindi magbabago ang isip noon. Mahal ka noon. Talaga ma? Talaga bang iniisip mo yon? Parang batang kinikilig si Carl. Umupo siya sa tabi ng kanyang ina sa sofa at niyakap siya nito. Aba syempre, sa tingin ko nga, unang tingin pa lang nahulog na ang loob niya sa'yo. Naman, wag mo na lang akong isusumbong. Baka ako ang awayin nun. At sabay silang natawa, ina at anak. Sa wakas, magkasama na ulit. Ngayon, nagkabalikan na sila. Sinubukan nilang bawiin ang lahat ng panahong nawala. Ang lahat ng taon na nasayang. Ang lahat ng yakap na hindi naibigay. Ang lahat ng salitang hindi nasabi. Dahil minsan, ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa kasinungalingan. Pero minsan din ang katotohanan yon ang tanging daan para makauwi ka sa mga taong tunay na nagmamahal sa'yo.
Minsan, ang pinakamasakit na sugat sa buhay ng tao ay hindi yung nasa katawan, hindi yung may tahi, hindi yung may dugo, hindi yung nakikita ng mata, kundi yung sugat na iniwan ng maling akala, ng pananahimik at ng mga sandaling hindi na ipaliwanag sa tamang panahon. Sa loob ng maraming taon, namuhay si Carl na may galit sa dibdib. Galit sa inang akala niya'y nang abandona. Galit sa babaeng akala niya'y pinili ang ibang buhay kaysa sa sariling anak. Sa bawat tagumpay, sa bawat pag-angat, may bahagi ng puso ni Carl ang nananatiling sugatan. At ang mas masakit, hindi niya alam na ang taong pinakaminahal niya, ang mismong ina niyang itinulak niya palayo sa isip at damdamin, ay siya palang pinakamatinding nagsakripisyo para sa kanya. Habang si Carl ay unti-unting bumabangon noon mula sa kanyang pagkakadapa, habang muli niyang pinag-aaralang tumayo, lumakad at mangarap, ang kanyang ina naman pala ay dahan-dahang nilulunod ang sarili sa dilim ng kapalaran. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanyang anak. May mga ina talagang ganoon. Tahimik lang, hindi maingay ang sakripisyo, walang hinihinging kapalit. Kahit masira ang pangalan, kahit mapahiwalay sa anak, kahit kamuhian siya ng mismong batang iniluwal niya, tatanggapin niya. Basta mabuhay ang anak, basta lumakad ang anak, basta magkaroon ito ng kinabukasan. At yon ang hindi nakita ni Carl noon. Dahil minsan, kapag bata pa ang puso natin sa sakit, madali tayong maniwala sa unang bersyon ng kwento. Kung sino ang unang nagsalita, siya ang nagiging tama sa isip natin. At kung sino ang tahimik, siya ang nagiging mali. Pero ang buhay, hindi laging ganun kasimple. Hindi lahat ng umalis, ng abandona. Hindi lahat ng nanatili ay nagmamahal. At hindi lahat ng tahimik ay walang laban. May mga taong tahimik lang dahil ubus na sila. May mga taong lumalayo dahil yun lang ang tanging paraan para iligtas ang mahal nila. At may mga taong nagmumukhang masama sa kwento dahil sila ang pumayag magdala ng sisi para ang mga mahal nila ang manatiling buo. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin ang tunay na pagmamahal ng isang ina. Kahit ipagtabuyan, kahit kamuhian, kahit limutin, hinding-hindi mamamatay. Sa huli, hindi pera ang pinakaimportante. Hindi posisyon, hindi tagumpay, hindi yabang, hindi kung sino ang tama. Ang pinakamahalaga pa rin ay yung may mga taong matatakbuhan ka at may mga taong matatawag mo pang pamilya. At kapag dumating ang oras na kailangan mong lingunin ang buhay mo, ang tunay na yaman ay hindi yung nasa bangko, kundi yung mga pusong minahal mo ng totoo at mga pusong natutunan mong patawarin. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon.